Good day, Sir Dorado. This is our mini website project. So, konting overview lang po. Ang pinili po namin na website na gagawin ay portfolio po namin. Ang purpose po nito para po ma-showcase yung skills namin, kung paano po kami makokontakt, at kung ano po yung mga produce project namin. So, ito naman po yung pinaka-website na namin. Ito po yung sa home. Dito po, unang-una yung makikita, ako tsaka yung si Mr. Barrett. So, she's a student at LSPU, tapos nandito po yung mga links na tungkol sa amin, yung ginawa po namin, tapos expertise. So, dito naman po sa pag pinindot po natin yung About Me, kunyari po, sa akin po muna, pupunta po siya dito sa section ng About Me. Pag naman po umulit kayo, kay Mr. Barrett naman kayo, punta. Kay Mr. Barrett naman po pupunta. So, simulan po muna natin this About Us sa akin. So, dito po, yung pinaka basic information po ko po ang nakalagay. So, pangalan ko po, birthday, kung saan nakatira, email, tsaka po number. Tapos, dito naman po kay Mr. Barrett, pangalan niya, yung birthday, tsaka quotes. So, meron din po dito nakalagay na why choose us. Meron din pong meron pong example na 1 to 2. Expertise in modern HTML, tsaka commitment to clean code. So, dito po sa skills naman, skills, dito naman po nagsha-showcase kung ano yung alam namin na language. So, dalawa lang po muna nilagay namin. So, ako po, HTML 95%, tsaka CSS 90%. Kay Mr. Barrett, ganun din po. So, may additional competencies po kami dito kung yung Git and version control, tsaka database design, responsive, tsaka po cross-browser compatibility. Para naman po sa navbar na projects tsaka contacts, si Mr. Barrett na po magdi-discuss. Okay, so dito naman po tayo sa section ng projects. So makikita po dito sa projects is obviously yung mga previous po na project na nagawa namin. For example po, dito po kay Mr. Mendoza is ano po, educational na project, and as for myself naman po is booking booking project. Then sa baba po, meron po ditong want our contacts. Pag pinindot po yung link, yung get in touch, is mapupunta naman po dito sa contact. So, dito, ang laman po nitong contact is obviously yung both of our information, our email, our number, our address, and kung ano po yung time na available kami. And makikita nyo po dito is my Facebook po. So, pag yun po is link, yan po ay nagdidirect sa aming Facebook account. And dun sa baba naman po, yung contact hours and response times is makikita nyo po yung kung anong oras po kami available sa contact, kung ano po yung average na response time namin, at kung yung emergency contact po namin. So, yun lang po yung laman nung contact po. So, pumunta naman po tayo sa codes or sa aming development process. Kung ano po yung tools na ginamit namin, kung ano yung language, at kung ano yung challenges. So, share screen ko lang po yung sa VS Code. So, ito naman po yung sa aming home, sa index. So, sa index po, napag-desisyon lang po namin na gumawa po muna ng itong internal na CSS. Dahil po pag nilagay po namin lahat sa inline, hindi po siya readable. So dito po sa body, una-una ginawa po namin sa navigation, sa div, yung hero section, tapos T, yung color, nilagyan po din namin ng inline na CSS. Tapos nandito lang po yung mga basic information doon. Tapos dito naman po ano yun? Sa about naman po, same lang po. Nandito po yung internal. Dito po yung nav. H1. H1 yung pinamataas po na na heading. Tapos paragraph. Dito naman po sa div, naglagay po kami ng profile tsaka yung ID. Kaya po pag kinilik nyo po yung profile namin, tapos napupunta po sa isang na section, ito po yun, gawa po ng ID. So ito naman po yung mga label sa UL. Tapos yung block quote po namin na nakalagay din na requirements doon sa mini website. So bali, gumawa po kami ng different na tags na nav, H1, P, tsaka UL, tsaka block quote. Siguro na-satisfy naman po namin yung 5 or more na requirements for tags o lagpas pa.
So sa skills naman, ganoon din po, inline, tapos may navigation, may div, tapos naka-section po yung mga skills namin, tapos naka-CSS din po itong span na HTML tsaka 95%. So sa projects and contacts na codes naman po, si Mr. Barrett ulit ang mag-discuss. So, same structure lang din po sa projects, naka-internal CS lang din po tayo. Makikita po dito yung style and na-meet naman po yung mga meta, yung mga upper structure po. Ito po, yung meta name, ito po, yung doc type. And then sa baba po is ano din po, naka-nav. Ito pong mga links, ito po yung sa navbar. Tapos naka-div din po itong projects container. Ito po yung container, nakalagay po dito yung previous project namin and yung details po na language, kunwari po ay PHP, HTML5, CSS, and JS po. Tapos may block quote naman po dito kami. Kung nakita nyo po doon is meron pong quote doon sa baba po nasa baba po siya doon sa project po namin. Yun po yung block quote. Then, for our contacts naman po is naka-style din po yun. Pag yung pinindot nyo nga po yung link doon sa contact is mapupunta sa contact. So, dito po sa contact namin, same structure lang din po. Maka-internal CSS. Then, baba po is, and then yung navbar, naka-div, naka-container. Then, yung mga information po namin, naka-organize po yan na div. Then dun sa ano naman po, ito pong social links, naka-hyperlink din po yan na pupunta sa Facebook namin. Tapos yung sa baba naman po, sa baba pa. Tapos ito po yung tree na tag po namin dun sa nagpapakita po nung mga information about dun sa contact hours, average response time, and emergency contact po. Bali, yun lang po yung code namin, yung about sa code po namin. So ang ginamit po namin dito na tools or languages or to be exact kung anong hypertext markup language dahil di pa naman po kami gumamit ng tunay na language is HTML lang po tsaka internal na CSS. Tapos ang ginamit naman po namin na tools is Visual Studio Code. So ano nga po ba yung naging challenges namin sa paggawa nitong aming website? Ang naging challenges po namin dito ay yung pag-record po ng inline dahil po hindi po kami sanay sa paggawa ng inline na CSS dahil di naman po siya pinapractice namin. Tapos kahit nga po internal dapat po nakabukod. Pero yun po, dahil nga po required sa ginawa nyo, tinaray po namin mag-inline kaso hindi po siya masyado readable. Tapos ang pinaka naging isa pa pong challenges yung paglalagay naman po ng images. Dahil nga po paminsan yung images di naman crop na paminsan di crop siya na di siya nakakrop ng ganun or paminsan di naman siya crop na buo basta lang siya nakalagay ng malaking images. Kailangan mo pa siyang i-crop, kailangan mo pa siyang i-gitna, kailangan mo pa siyang igilid, ganun. Parang doon lang po kami naging challenge. Yun na. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Okay na, boss.